Yan. So, nakalagay dito guys, your password has been updated successfully. You may now log in to your account. So, back to login. Ayan siya guys, nakapag-login na tayo dito sa ating account. Then, nakapag-reset na rin tayo ng password. Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, meron gustong i-share sa inyo about dito sa ating SSS, kung paano ba tayo mag-forgot password or mag-reset ng ating password dito sa ating SSS account. Kung halimbawa nakalimutan na natin yung ating password, so pwede tayo mag-reset or mag-forgot password. So itong tutorial natin guys, updated siya ngayong November 2024. So mayroon kasi pagbabago sa website ng SSS. So mayroon kasing bagong update ni SSS sa kanilang website. Para mapag-reset tayo ng ating password, pupunta lang po tayo sa ating browser. Then i-type natin member.sss.gov.ph. Then enter. Ito yung official website ng SSS. So since hindi na natin alam yung ating password, so i-click natin dito guys yung forgot password. Ito siya. Then meron tayong pagpipilian dito guys, member saka regular employer. So since hindi naman tayo employer or company, ang isi-select natin dito guys yung member. Itong regular employer kasi, ito yung ginagamit ng mga companies. So i-select natin tong member. So meron tayong 4 na step para makapag-reset tayo ng password. So unang step, option, choose one of the option below. So meron tayong pagpipilian dito guys, multi-factor authentication saka security questions. Yung multi-factor authentication, ito yung guys yung kailangan natin dito na enter is yung SS number natin or yung CRN. Then kailangan natin dito guys active yung ating mobile number kasi dun isi-send ni SSS yung OTP or yung one-time PIN password. Then dito naman sa security questions, kailangan din natin dito yung CRN or yung ating SS number. Then kailangan natin masagutan yung security questions. Yung security questions guys, ito yung sinagot natin nung nag-fill up tayo or nag-register tayo dito sa my.sss. So halimbawa i-click natin tong security questions. And then next, papakita ko lang sa inyo guys. So enter natin yung CRN saka SS number. So dito pala guys, yung CRN, nakikita natin dun sa ating UMID card. Kung mayroon na kayong UMID card sa SSS, may nakalagay na CRN dun sa bandang taas. Pero kung wala pa kayong UMID card, so pwede naman natin gamitin yung ating SS number. Then, search. And so kailangan natin sagutin to guys, yung dalawang questions na sinagot natin nung nag-register tayo dito sa SSS. So kailangan mag-match siya guys, yung isasagot natin para i-match ni SSS dun sa ating details. So once na nasagot na natin to guys, then i-click natin yung proceed. Kapag successful siya, kung nag-match yung information natin, mapupunta na tayo dito sa nominate password. So dito na tayo mag-create ng bago nating password. Pagkatapos natin mag-enter ng new password, so okay na siya, completed na siya. So pwede na natin magamit yung bago nating password. So i-back natin guys. Then ito naman guys, multi-factor authentication. Click natin, then next natin. Kailangan din natin i-enter yung CRN saka yung SS number natin. Then proceed. Ayan, multi-factor authentication. So click natin tong choose authentication. So dito guys, kaya sabi ko sa inyo kanina, kailangan active yung mobile number na naka-register dito sa ating SSS account. Kasi doon niya isi-send yung OTP or one-time PIN through SMS doon sa ating mobile number na naka-register dito sa SSS. So click natin to. Ayan, kung active pa naman yung ating mobile number na naka-register dito guys, pwede natin gamitin to, multi-factor authentication. So, antayin natin yung ating OTP dun sa ating number. So, andito na guys yung OTP. Then, enter natin. Then, click natin yung proceed. So, nandito na tayo sa password guys. Nominate password. Please enter your new password and confirm password. So, nandito na rin yung ating user ID guys. Kung halimbawa nakalimutan nyo yung user ID ninyo, so, kailangan i-save nyo yan guys para in case na pag-login kayo ulit, hindi nyo na siya makakalimutan. So, mag-enter tayo ng new password. Sa pag-enter ng password, ito yung guide natin. The password length is 8 to 20 characters and must contain at least 1 lowercase letter, 1 capital letter, 1 number, and 1 special character. So, kailangan natin nang mag-enter ng special character. Kasi guys, dati sa SSS, hindi siya pwede mag-enter ng special character. So, ngayon, mas pinatindi nila yung security ng ating account, kaya dinagdagan nila ng special character.
Yung special character guys, example, yung dollar sign, number sign, yun po yung mga special character or mga symbol na tinatawag. Kailangan daw guys, mayroon isang capital letter, mayroong small letter, then mayroong numbers, saka isang special character. After natin ma-enter to guys, yung new password, saka confirm new password. Ibig sabihin dito sa confirm new password, uulitin lang natin yung password na in-enter natin dito sa una. Then, click natin yung submit. So, nakalagay dito guys, are you sure? You are about to change your password. So, click natin yung yes. Yan. So, nakalagay dito guys, your password has been updated successfully. You may now log in to your account. So, back to login. Ayan. So, enter natin yung ating user ID. Then, enter natin yung bago nating create na password. Then, sign in. Ayan, so meron pa rin tayong OTP na matatanggap dun sa ating mobile number. So, click natin yung get PIN para makapag-login tayo. So, every time guys na maglalagin tayo, kailangan natin enter yung PIN. So, secure na yung ating account. So, mas pinasecure ni SSS yung ating account guys, kaya hindi na basta-basta ilalagin ng kahit sino yung ating SSS account kasi kailangan nila ng OTP. So, enter natin yung OTP na natanggap natin sa ating mobile number. Then, login. Ayan siya guys, nakapag-login na tayo dito sa ating account. Then, nakapag-reset na rin tayo ng password. Pwede nyo rin gamitin guys yung security questions kung naalala nyo pa yung mga sinagot nyo dati nung nag-create kayo ng account sa my.sss. So, yun lang po yung dalawang way para mapag-reset tayo ng password dito sa ating account sa my.sss. Siguro gagawa ako ng ibang tutorial para dun sa pag-reset ng password na gamit yung security questions para mag-guide ko kayo kung yun po yung isa-select natin na way para makapag-reset ng password. Ayun siya guys, ganun lang yung gawin natin kung nakalimutan natin yung ating password sa ating account dito sa my.sss. I hope na nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayo updated kung may mga bago tayong tutorial na i-upload sa ating channel. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.